Meron lang akong babasahing dalawang tanong na halos magkapareho yung sitwasyon. I'm sure maraming makaka-relate sa inyo dito. Ito yung una, paano pag agency kami? Basta-basta lang kami tanggalin sa client namin kahit walang memo. Kahit ilang taon na kami sa client, kahit napakaliit ng kasalanan namin, pwede po ba namin i-labor? Siguro i-file ang case sa DOLE laban sa client. Ang sabi kasi nila wala kami karapatan magreklamo kasi agency lang kami. Okay. Yung isa pang question, halos same lang din. Tinanggal na lang po kasi bigla ang partner ko dahil bumagsak po sila sa audit ng store, sa mga standards po ang kinabagsak nila. Wala naman pong money involved, walang nawalang pera, walang nawalang stocks. Kinabukasan di na po sila pinag-duty dahil tanggal na po sila, pinagre-report lang po sila sa agency para pagpasahin po ng resignation letter at mag-clearance para makuha daw ang last pay at cash bond. Ano po bang dapat gawin? Tama po ba ang ginawa sa kanila? Okay? Okay. Una sa lahat dun sa nabanggit ng ating first sender regarding dun sa sinabi daw ng kanilang client na wala silang karapatang magreklamo dahil agency employee lang sila. Mali po ito. Okay? Under the labor code, lahat po ng provisions ng labor code na nagpoprotekta sa kapakanan ng empleyado, applicable po yan kahit na ikaw ay empleyado sa isang kumpanya o ikaw ay empleyado sa isang agency. Same lang po yun. Ang pagkakaiba lang kasi kapag ikaw ay nasa agency o under the law, tinatawag namin silang contractor or subcontractor. Kasi meron silang separate license under DOLE regarding contracting and subcontracting. So, anong ibig sabihin nito? Kapag legit or valid yung kanilang license bilang contractor at subcontractor, ibig sabihin, si agency ang iyong tunay na employer. Kahit na ikaw ay naka-assign na o matagal nang nagtatrabaho sa kanilang kliyente o tinatawag naming principal. Okay? So, may agency, may kliyente, tapos ikaw. Ikaw nagtatrabaho ka sa kliyente, ni-recruit ka ni agency o galing ka sa agency ang nagpapasahod, may kontrata ka sa agency, ang tunay mong employer ay si agency. Ganun yon. Okay? Pero yung provisions ng labor code regarding minimum wage, benefits, regarding security of tenure, applicable po yun sa inyo. Hindi po totoo na wala kayong karapatang magreklamo dahil agency employee lang kayo. Mali po yun. At dahil po dyan, yung just causes and authorized causes under the labor code for termination ng empleyado, applicable din po sa inyo. Anong ibig sabihin nito? Hindi kayo po pwedeng tanggalin basta-basta ng walang just cause or walang authorized cause. Dahil kapag tinanggal kayo na wala ang dalawang ito, ang labas niyan, yung dismissal or termination ninyo ay illegal. O ngayon, kung tinanggal kayo ng kliyente ng agency, kasi nakalagay naman yung sa service agreement nila pwede silang mag-request ng replacement ng mga empleyado na sinusupply sa kanila ng agency. So, back to agency kayo, yun ang tawag nila, back to agency. Kapag back to agency kayo, ang gagawin ni agency, meron silang 3 buwan para i-deploy nila kayo sa iba nilang kliyente. Okay? Ngayon, ano naman ang mangyayari kapag hindi nila kayo nabigyan ng panibagong assignment? After 3 months, dito na papasok yung separation pay. Babayaran na nila kayo ng separation pay kasi hindi nila kayo mabigyan ng panibagong trabaho after the lapse of 3 months, pagkatapos ng 3 buwan. Okay? Now, ito, maraming gumagawa nito, kaya ang akala ng mga agency employees, normal. Kapag tinanggal sila ng kliyente and binalik sila sa agency o yung tinatawag na back to agency, pinagre-resign kayo ng inyong mga account coordinators mula sa agency, tama? Wag na wag po ninyong gagawin yon. Kasi obligasyon nila na bigyan kayo ng panibagong assignment within 3 months. Yun po yung nasa license nila. Nakalagay po yun. Pag hindi kayo nahanapan, after 3 months, babayaran na kayo ng separation pay.
For every year of service yon. Kaya importante na hindi po kayo magre-resign. Okay? Kasi, pinuputol nyo po yung years of service ninyo sa agency. O ngayon, para saan naman ba tong years of service? Ano ba ang mapapala ko kung 10, 15, 20, 25 years na ako sa agency? Agency employee lang naman ako. No, ganito po yon. Kung may years of service kayo, importante po ito sa computation ng separation pay and retirement pay. Yung retirement pay po ay iba sa retirement benefits ng SSS. Lagi kong inuulit kasi po walang nagsasabi niyan, lalo sa agency. Ngayon, sasabihin nyo, kasi kung hindi kami nag-resign, kung hindi namin susundin yung coordinator ng agency, hindi kami hahanapan ng trabaho, hindi kami bibigyan ng trabaho. After 3 months, no, na hindi kayo binigyan ng panibagong assignment, hindi rin kayo binayaran ng separation pay at hindi kayo nag-resign kasi napanood nyo to. So, ano ang mangyayari ngayon? Well, pwede na kayo magsampa ng constructive illegal dismissal. Para naman po doon sa pangalawang tanong, sabi niya, bumagsak lang sila sa standards ng auditing team. Okay, wala namang nawalang pera, walang nawalang stocks, ganon. Bumagsak lang talaga sila sa standards ng audit. Ngayon, pwede ba silang tanggalin agad? Ibalik sa agency, tanggalin agad, tapos pinagre-resign sila. Ayun nga, huwag kayong magre-resign. Kasi pagdating nyo kay agency, obligado silang ihanapan kayo ng assignment. After 3 months, kapag hindi kayo naihanapan, bibigyan kayo ng separation pay. Ngayon, pwede ba natanggalin ka ni agency dahil lang sa bumagsak ka sa audit standards ng kliyente? Hindi po. Applicable pa rin po kasi ang provision ng Labor Code on just causes. Ano-ano ito? Serious misconduct, gross and habitual neglect of duty, fraud or loss of trust and confidence, commission of crime, and other analogous circumstances o yung mga kapareho ng mga naunang nabanggit. Okay? So kung wala, yung violation mo, kung wala doon, hindi ka po pwedeng tanggalin. Kasi kapag tinanggal ka na hindi pasok doon sa just causes under the Labor Code, illegal dismissal pa rin po yun. So, wala pong magre-resign. Kapag back to agency kayo, wag po kayong magre-resign. Okay? Ngayon, ano naman yung gagawin ninyo kapag magsasampa na kayo ng case sa DOLE? Okay. Kapag nagsampa kayo ng case, wag niyong kalimutang isama sa respondent, sa name ng respondent, kayong complainant, diba? Yung kliyente ng inyong agency at yung agency ninyo. Bakit kailangang isama yung kliyente ng agency? Diba sabi ko kanina, ang tunay na employer ninyo, ang totoong employer ninyo, si agency by virtue of the contractor's license or yung tinatawag na subcontractor. Okay? Pinapayagan kasi yun ng batas, allowed yun. So bakit mo isasama ngayon sa iyong case si kliyente? Kasi nangyayari po na etong si agency ay walang valid license under the DOLE. Or kung meron man siyang valid license, nangyayari po na wala siyang substantial capital or investment para gawin yung mga services na nasa service agreement nila ni kliyente. At isa pa, yung element of control o yung control sa pamamaraan ng pagtatrabaho ni agency employee na nasa o naka-deploy o naka-assign kay kliyente, ang element of control ay nandoon sa kliyente. So, minsan nakikita yon kapag nagkaroon na ng trial sa presentation ng mga evidences, sa position paper, nakikita yon ng korte. And dahil dito, sinasabi ng korte na ang tunay na employer ay yung kliyente. Dinedeclare ngayon na regular employee etong si empleyado ng kliyente, hindi ng agency. Maraming kaso po na nangyayari na yung agency employee na nagdemanda laban sa agency at sa kliyente ng agency
ay dinedeklarang regular employee ng kliyente, hindi ng agency, dahil sa napakaraming violations ng agency. Violation na contrary sa kanyang license bilang isang legitimate contractor or subcontractor. Okay? Kasi po, kapag legitimate contractor na sinasabi, may mga limitations yan sa license niya. May mga agency po kasi na nag-violate nito minsan. O ano naman ang mangyayari sa'yo kapag nadeklara ka na regular employee ka ng kliyente at hindi ng agency? Well, kapag nadeklara kang regular employee ng kliyente at hindi ng agency, ang magre-reinstate sa'yo sa dati mong position ay ang kliyente. So kung halimbawa, yung kliyente na yon ay isang malaking mall, so i-reinstate ka o ibabalik ka sa position mo doon sa mall, hindi sa agency. Tapos ang magbabayad ng back wages mo o yung mga sinahod mo noong mga panahon na hindi ka nakapagtrabaho dahil tinanggal ka nga, ay yung kliyente ng agency. So, yun po yung ibig sabihin nun. So, kapag tinanggal ka, entitled ka sa reinstatement, yun yung ibabalik ka sa dati mong posisyon, and back wages, yun yung sahod na dapat ay matatanggap mo, pero hindi dahil nga ikaw ay terminated illegally. So, back wages and reinstatement. Ngayon, kapag hindi ka na pwedeng ibalik doon sa posisyon mo, kasi po pwedeng meron ng ibang empleyado na nagtatrabaho doon, ang mangyayari ay babayaran ka na lang ng separation pay na 1 month for every year of service. Ngayon, kapag nag-resign ka, ayun ang problema. Hindi mo na makiklaim na ikaw ay illegally dismissed. Tandaan po ninyo, ang dismissal ay po pwede ring manggaling sa employee mismo. Yung termination of employment, hindi lang po nanggagaling yan sa employer, nanggagaling din yan kay employee sa pamamagitan ng resignation. So kung nag-resign ka, ikaw mismo ang nag-terminate ng employment mo. So kapag ikaw ang nag-terminate ng employment mo, hindi ka na ngayon papanigan ng korte sa kiniklaim mo na illegal dismissal kasi may resignation kang ginawa.